Come on. Hello po. Basahin natin yung nasa pahayag o sa Revelations chapter 17 tungkol sa reyna ng kahalayan. Guys, come on, tingnan natin. Pagkatapos ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok ay lumapit, aniya, halika, ipakita ko sa iyo kung papaano parurusahan ng reyna ng kahalayan na nakaluklok sa ibabaw ng maraming ilog. Nakiapid sa babaeng ito ang mga hari sa lupa at nalasing sa alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng tao sa sanlibutan. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ng isang anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng salitang panlalait sa Diyos. Granate at pula ang damit ng babae, ginto, mahalagang bato at perlas ang kanyang mga hiyas. Hawak niya ang isang gintong saro na puno ng kasumpasumpang mga bagay at ang kasamaan ng kanyang pangangalunya. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan. Ang tanyag na Babilonia, ang ina ng mga mapangalunya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita ko ang babaeng itong lasing sa dugo ng mga hinirang at sa dugo ng mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus. Nang gilalas ako nang makita ko siya, bakit ka namangha? Tanong sa akin ng anghel. Sasabihin ko sa iyo ang kahulugan ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay nung una pa, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa walang hanggang kalaliman at masasadlak sa kapahamakan. Ang mga taong nabubuhay sa lupa na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang mga pangalan mula pa ng lalangin ng sanlibutan ay magugulat pag nakita nila ang halimaw sapagkat pinatay na siya ngunit muling lilitaw. Kailangan dito ang talino at pagkaunawa. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na inuupuan ng babae. Inilalarawan din nito ang 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila, naghahari pa ang isa at ang huli hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang mananatili at ang halimaw na buhay noong una, ngunit ngayon wala na, ang siyang 8 hari. Gayon may isa siya sa 7, kapahamakan ang hahantungan niya. Ang 10 sungay na nakitan mo ay 10 haring hindi pa naghahari, ngunit mamamahala silang kasama ng halimaw sa loob ng isang oras. Iisa ang layo ng 10 ito at ipaiilalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Dirigmain nila ang kordero ngunit sila'y tatalunin nito sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Makikihati sa kanyang tagumpay ang mga tinawag, hinirang at tapat niyang tagasunod. Sinabi rin sa akin ng anghel, ang nakita mo ang mga tubig na inuupan ng babae ay mga tao, mga bansa, at mga wika. Ang 10 sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapopoot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian niya at iiwan siyang hubad. Kakanin nila ang kanyang laman at susunugin ang matitira. Niloob ng Diyos na sila'y magkaisa at ipailalim nila sa halimaw ang kanilang karapatan at kapangyarihan hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na kapangyayari sa mga hari sa lupa. So ito na susunod sa pahayag o Revelations chapter 18, ang pagbagsak ng Babilonia. Pagkatapos nito, nakita ko bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos na kasi ang sumigaw, bumagsak na siya, bumagsak na ang tanyag na Babilonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam ng mga ibon. Pagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Nakiapid sa kanya ang mga hari sa lupa at ang mga mangangalakal ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay. Narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, lumayo ka sa kanya, bayan ko, huwag ka makihati sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahan kasama niya, sapagkat suko na sa langit ang kasalanan niya. At hindi malilimot ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa inyo, gumanti kayo ng ibayo sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang saro ng inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa inyo. Kung paano siya nagpasasa at nagmataas,
Ipalasap din ninyo sa kanya ang katumbas na pahirap at kapighatian. Pagkat lagi niyang inuusal, Reyna ako ang tinatanghal. Hindi ako balo, hindi ako daranas ng kasawian kailanman. Dahil dito sabay-sabay na daragsa sa kanya sa loob ng isang araw ang mga salot, sakit, dalamhati at tagutom. Tutupukin siya ng apoy pagkat makapangyarihan ng Panginoong Diyos na humahatol sa kanya. Tatangis at iiyak ang mga hari sa lupa na nakiapid at nagpakalayaw sa piling niya, samantalang tinatanaw nila ang usok ng nasusunog na lunsod. Tatayo lang sila sa malayo sapagkat takot silang madamay sa dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila na kapangingilabot sa loob lamang ng isang oras ay naganap ang parusa sa dakilang lungsod ng Babylonia. Dahil sa kanya'y tatangis din ang magdadalamhati ang mga mangangalakal sa daigdig, sapagkat wala nang bibili ng kanilang paninda. Wala nang bibili ng kanilang ginto, pilak, mga batong hiyas at perlas, mga lino, seda, telang granate at pula, lahat ng uri ng mabangong kahoy, mga kagamitang garing, mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol, kanela, mga pampalasa, kamanyang, mira at insenso, alak at langis, harina, trigo at mga bakat tupa, kabayo at karwahe, mga alipin, at pati buhay ng tao. Sasabihin sa kanya ng mga mangangalakal, wala na ang lahat ng mabubuting bagay na hinangad mo. Hindi mo na masusumpungang muli ang lahat ng kayamanan mo, pati ang iyong kagandahan. Hindi lalapit ang mga mangangalakal na yumaman sa lungsod na yaon sapagkat takot silang madamay sa kanyang paghihirap. Tatangis sila at magdadalamhati. Sasabihin nila na kapangingilabot ang nangyari sa tayo. Teka lang guys. Sorry. Okay. Nakapangingilabot. Sana. Nakapangingilabot ang mangyayari sa tanyag na lungsod. Dating nadaramtan siya ng lino at telang granate at pula. Napapalamutian ng ginto, mga batong hiyas at perlas. Sa loob lamang ng isang oras ay naglahong lahat iyon. Mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga sakay at mga tripulante ng mga sasakyang dagat at lahat ng nabubuhay sa pagdaragat at tinangisan nila ang nasusunog na lungsod habang minamasdan ng usok na mula roon. Walang katulad ang katanyagan ng lungsod na yaon. Nilagyan nila ng abo ang kanilang ulo at nananangis na sinabi, kalagim-lagim, kalagim-lagim ang nangyari sa dakilang lungsod. Yumaman ang lahat ng humimpil sa kanyang daungan, ngunit sa loob lamang ng isang oras ay napawi ang kanyang dingal at yaman. Magalak ka o langit na nangyari sa kanya, sa nangyari sa kanya. Magalak kayo mga hinirang, mga apostol at mga propeta, pagkat hinatulan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa inyo. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan, ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat. Sabay wika, ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia. At hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga awit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trompeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na marinig ang masasayang tinig ng ikinakasal. Sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mangangalakal, dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. At natagpuan sa kanya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang at lahat ng pinatay sa sanlibutan. Pagkatapos nito, chapter 19 ng Revelation, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa mga lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon. Paiilan lang magpakailanman ang usok na nasusunog na tanyag na lungsod. Ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang ng buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono at nagsabi, Amen, purihin ang Panginoon. So guys, nalaman natin dito kung anong kinasapitan ng Babylonia at ng reyna ng kahalayan.
So guys, kayo na bahala magpasya kung ano ang mararamdaman nyo at realize nyo sa mga pahayag na ito sa Revelation o sa pahayag o sa Apocalypse, sa huling book ng New Testament o bagong tipa ng Biblia. So makatarungan ng Diyos, guys. Naniniwala pa rin ako na ang Panginoon napakatalas mag-isip, hindi kayang arukin ng utak ng tao. So naniniwala ako na makatarungan ng Diyos na ang hustisya mananaig sa bandang huli. So guys, yun lang po ang masasabi ko this time, and see you next time for another vlog. And binasa ko lang po yun dahil nakaramdam ako ng takot sa sarili ko, sa kalooban ko. So God, thank you Father God for this time, and marami ako na-realize. Yun, marami sinabi ang Holy Spirit sa akin. So, sana malaman natin ang katotohanan at katotohanan na magpalaya sa atin. So, nakakatakot guys kung sasapitin ito ng mga taong makasalanan. Kalunos-lunos, karumal-dumal, kagimbal-gimbal. And alam ko, mamamutawi pa rin ang kabaitan at kabutihan ng Diyos sa lahat ng tao. And hindi niya hahayaan na mangyari ito sa mga taong makasalanan, sapagkat ililigtas niya tayong lahat. Hallelujah! Thank you, Father God. So, minsan masakit sa kalooban na parang hindi makatarungan ng lahat. Sana po, God, huwag niyo po kami pababayaan hanggang huli. Ito lamang po ang samot dalangin ko sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. So that's it for now. Bye for all. Thank you so much for viewing my channel. This is Mami Ria Palmaraga saying bye-bye and God bless you. See you next time. Bye!